Basta super sweet na variety, mga busing. Grabe. Kinain ng daga. Ito. Kami pa dito. Sos. Agkoy. Sos ko. Oh, walang hiya talaga to mga to. Yan ang mahirap kasi naputol-putol na yan. Dapat kailangan isunog itong kampo na ito para makita ng mga tapasiro yung mga naputol-putol para makuha at maipon doon sa isang tumpok. Maraming mga tuyong dahon. Kung hindi sunugin, matabunan yung iba. Sayang yung mga stem na itapon lang sa tabi. So, ganun po, no? Super sweet na variety. Matamis po ito. Kaso lang, sobrang lambot. At kung aatakihin ng daga, wala talagang mangyayari yan. Oh, ayan po. Ito, tingnan nyo po. Tinapingan ko po pala. Dahil may kunti akong i-replant doon sa kabila. May mga spotted area na wala ng tubo. Sayang po mga bossing, may 2 taon pa ako natira. So, super sweet po yung itatanim ko. Magandang variety ito pag hindi lang sana atakihin. Pero ito, inatake na mga bossing. Grabe, sobra talaga to. Pero kahit ganun po naman ay hindi tayo mawawala ng pag-asa. Tuloy lang ang laban, tuloy ang diskarte. Ganun po talaga ang buhay. Halos araw-araw ay sinusubok tayo ng panahon. No retreat, no surrender. Ang umayaw ay hindi ho yan magwawagi. Hinarangan ko po pala itong maliit na sapa. Nagbabaka sakali na may maipon ho akong kunting tubig. At dahil sa amin na po tayo ngayon, hindi na ho sana oras kayo ng pagtatanim. Hindi naman po maramihan yung itatanim ko at mayroon po ako nakitang kapiranggot na tubig dito sa isang tabi. Ito po pala yung mga tangkay na aming naipon. Ang tawag po dito sa amin ay tapping. Na kung saan kinukuha po namin yung murang parte ng tubo, yung malapit na po sa talbusan. At po kasi banda sa talbusan, lahat ng mga mata ay active pa. Medyo gutom na sa oras na ito at ito po yung advantage pag nagtrabaho ka sa tubuhan. Pag ginutom ka na, ngangat-ngat ka lang ng tangkay, pwede na. Marami po mga karelate nito, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa tubo. Noon, hindi pa po ako nagtatanim ng tubo, isa po akong empleyado. Mga big planters, pero mura pa po yung arawan noon, 100. Ito po pala yung aming uniform, pang magna cum laude, balot na balot kami. Pag tubuhan po kasi yung trabaho, sobrang kati. Lalo na po itong super sweet na variety, hindi ka makakatulog sa gabi. Noong nag-umpisa po ako sa negosyong ito, wala po akong katuwang sa trabaho, wala po kasi akong pera pang sweldo. Mag-isa lang ako nagtrabaho, mano-mano. Pag-aararo at iba pa. Basta farming, pagtatanim, ito po talaga yung passion ko, kaya determinado po ako sa gawain ito. Sa hirap ng buhay, hindi po ako nawala ng pag-asa, patuloy lang ang sipag at tiyaga. At hindi ko lubos akalaing aabot ako sa ganitong punto. At ito na po, dahil napasubo na ako, tuloy-tuloy na ang negosyo. Maraming mga pamilya na umaasa sa akin, kaya wala nang atrasan to. Sige diretso, kung hanggang saan lang yung makakaya ko. Ganun po pala yung mga bossing, pag may negosyo ka, kailangan mo ng mga tao, katuwang mo sa trabaho. At syempre, sagot mo na rin yung ibang pangangailangan nila. Okay, balik po tayo dito sa pagtatanim. Yan po pala yung alaga kong si Tanana. Iba po ang nag-uupirit sa kanya, naghahakot po kasi ako ng paka. Reality talaga sa buhay ng isang magsasaka, magbubungkal ng lupa, maghahakot at magtatanim ng punla. Ito na po pala yung tubig na naipon ko, 24 oras, hindi po ito sapat. Pero hindi bale na, importante meron. Dito ko po ilulublob yung mga tangkay ng tubo na itatanim ko. Ilublob ko po muna yung mga tangkay ng tubo dito bago ko itanim. Kung sakaling hindi man agad uulan, hindi po siya basta-bastang bibigay doon sa ilalim ng lupa. Yan po ang pinaka-purpose niyan mga bossing. Okay.